Hello everyone! So, welcome back to my YouTube channel. So, this is Esther again. So, for today's video, meron pong dumating sa ating tindahan. It's a challenge. Challenge na naman to. So, hindi natin sabihin na problema, daming drama sa life, So, challenge again. Ito na naman ang ngayon nangyari. So, last week, merong pumunta dito. So, kailangan natin kukuha ng business permit. Kailangan natin kukuha ng business permit. So, wala na akong takas nito. Kailangan ko na talaga itong harapin. So, this is it. Wala na akong work. So, ayusin ko na talaga itong tindahan na to. Kailangan kong kukuha na ng business permit kasi meron nang nagpunta dito na taga municipality na nag-survey sa amin. So, wala nang takas si Esther. So, dito kasi, last time, lumapit kami sa may barangay para kukuha ng ganyan, mga clearance, something ganyan, for sari-sari store, sa tindahan, Pero, hindi po sila nagbigay. Kasi sabi nila, nasa, na tayo, sa middle. Nasa, kalagitnaan ng taon na. So, at saka, sabi nila, ang business permit talaga is doon sa may municipality talaga magkuha ng business permit. So, okay lang yan sabi nila kasi bago pa kami. So, pagkiramdaman muna yung kung tawag nito, mag-grow up yung tindahan natin. So, ngayon, wala na po akong takas dito kasi meron talagang nagpunta dito last week. And, nag-check na kung meron ba kaming business permit. Sabi ko, wala pa po kasi bago lang kami dito, ganon. So, sabi niya, kailangan, required talaga. Yes, alam ko naman talaga yan, matagal na. So, ngayon, ito na talaga ngayon, kailangan na namin kukuha ng business permit. But the question is, paano ako makakuha ng business permit nito? Mag-ipon ng pera, ng benta everyday, para lang makakuha ng business permit. So, wala tayong paninda, walang itinda sa Esther dito. Kasi, i-prioritize natin yung business permit. So, pag-ipunan yun, Diyos mayo. Pero isipin naman, ngayon September 10, 2025. So, malapit na matapos yung taon. So, paglagay natin September, October, November, December. So, how many months lang? So, alam naman talaga natin na mga sari-sari store, yan. Small sari-sari store lang talaga. At saka yung tindahan ko patuloy pa rin, umuusad konti. Parang malapit na lulubog. Umuusad konti na lang yun talaga siya. So, ngayon pa naman na time na ni-required nila na magkuha ng business permit. Ito na talaga siya ngayon. So, kukuha na akong business permit. Pag-ipunan ko ano yung benta dito para makakuha ng business permit. So, ano yung ititinda ko kung hindi ako mamimili? Kasi pag hindi ako mamili doon, walang itinda dito, walang benta. So, paano to? Ito yung ngayon. Alam ko naman talaga yan na required talaga kasi nasa batas na talaga natin yan pag magtindahan. So, kaso lang, natsimpuan lang talaga si Esther na ngayon na time pa naman na ganito na. Kasi sabi nila, required talaga magkuha ng business permit. Pag yung kita mo in a day, hindi bababa sa 100. So, required ka talaga magkuha ng business permit. Oh my gulay. Isipin nyo yung 100 pesos. So, talagang si Esther kukuha ng business permit. So, magkano ba yung gastos magkuha ng business permit? Sa Bureau of Fire, physical examination, ayan, medical, o diba? Tapos may bayaran ka pa sa mga kwan, o diba? So, ito yung ngayon sa tindahan. Paano i-manage ni Esther yung tindahan na lang ba ang meron sa amin? May gasolina kami. Gasolina namin noon is puno yung container, ngayon half na lang.
Pero talagang one time dumating sa point na wala na kaming gasolina dyan. So binigyan kami ng pambili. Binigyan kami so pinamili namin. Kaya pinagsikapan ko talaga na hindi mawala yung binigay sa amin na pera. Kailangan meron at meron talaga kaming gasolina. Kasi nakakahiya, binigay kayo tapos bakit saan na? Ngayon, ano bang meron sa akin? Tanduay. Yun lang. Pero yung yung beer, so wala na. Noon, makaabot ng 7 cases, 6, 4, ganyan. Makaabot ng 2 case yung maliliit, ganyan. Dandang humina yung tindahan. So, yun. Tapos, Selecta. So, konti na lang yung laman ng Selecta. Talagang, naubusan talaga ako ng kapital. Tapos, magbayad pa kinuha ko na appliances. Magbayad pa ng kuryente. 3,600 yung kuryente ko last time. Tapos, water is 500 to 600. Paano ko ba ito Tapos, meron pa akong babayaran na yung na-scam sa akin. So, every month yung magbayad ako ng 1,459. Yun ang babayaran ko every month. So, 14 kaming naman. 14 ang kailangan may bayaran ako, 14. Pagka 15, meron akong paluwagan na bayaran na 1,025. Tapos, 15. Pagkatapos, pagka 18, yung chiller, 2,025 yun. Pagka 22, is yung freezer. Pagka, meron pa, yung due date ng tubig is 17. Malapit 500 yung bayaran namin o malapit 600, yun. Then, yung pagka 27 naman of the month is kuryente. Pero hindi pa nag-reading. Ay, paano ba ito? Ang daming bayaran. Nagkamali kasi ako, nasa past yan eh. So, ito yun ngayon kung paano ako makakuha ng business permit. And then, merong nakalagay dito. Dumating kasi dito, pangalawang balik na nila. Binigyan ako ng copy. Ito, may nakalagay na dito. Republic of the Philippines, Cotabato Region 12. Ayan, may nakalagay dito na Mr. Leo. Ayan. So, as per inspection conducted by this office, we found out that you are operating a business without permit. Yes naman. Yuko ako dyan. So, our municipal tax ordinance requires any person who wants to operate a business within this municipality shall secure business permit before engaging in the said activity. So, lahat naman siguro dito sa Pilipinas, I don't know lang sa ibang na kukuha ka talaga ng business permit. Ay, naman talaga, required talaga yan kukuha ng business permit pag magtindahan ka. Pero, ang sa amin talaga dito is, na from down, dahan-dahan pang umusad yung tindahan namin. But natsimpuhan pa naman na ngayon ako hinihingian or ni-required na magkuha ng business permit. Tapos may nakalagay pa naman dito. In this connection, please secure the necessary permit within 10 days upon visit hereof to avoid illegal inconvenience. Ito yung nakalagay dito, guys. Nag-worried ako kasi kukuha naman talaga kami ng business permit. Alam naman talaga, required talaga yan siya. Pero, alanganin na kung kukuha man ako by January. Kasi kailangan pag-ipuna. So, kukuha ng permit. Tapos, every morning, kung ano yung benta pagkagabi, lalo na ngayon, merong curfew hour dito, up to 10 lang kami open. So, magkano lang yung benta namin? So, morning, hindi kami makaabot ng 1,500 or hindi kaabot ng 1,000 mamili every morning. Tapos ngayon, required magkuha ng business permit. Pero nice naman na magkuha ng permit for the safety. So, walang magawa sa Esther. So, ito na ngayon. So isipin niyo ano lang meron dito kay Esther, siya? Yung beer ko noon, so marami ito, medyo ilang cases. Ngayon, isang case na binili ko kasi pinuntahan talaga ako dito. So, isip ko naman, para maitinda, so kukuha naman ako dito. So, kinuha ko yung naipon ko to everyday na pa konti-konti. Kinuha ko, akala ko makaabot siya ng 2 case. So, isang case lang talaga, 600 plus lang yun. So, 637 yung return sa panel. So 1:36 in the afternoon na. So, andito naman din yung Tanduay. Panel ng Tanduay, guys. How many times pumupunta yung Tanduay? I think, ilang beses lang ako nakabili isa. Then, pangalawa ngayon. So, nag-try ako na makabili ng
Tando. Naghahanap ako ng mga pera-pera dito kung diin-diin, kung saan-saan. So, nakakita pa ako ng 500 plus. Eh, ngayon, pwede pala makabili sa kanila ng 6. One-fourth in one case. Parang I think one-fourth. Basta, pwede ako nakabila ko ng 6 na piraso. So, ito na yung tanduay. Panel ng tanduay. So, 423.25 yung nabayaran. So, ganito na yung takbo ng aming, tindahan. So, ayan. So, wala tayong, ito na yung charis. Ay, smell lang talaga si Esther, So, ayun, ito na. So, hanggang dito lang siguro, guys. Ayan. Ha? Ay, ipasulod, uy. So, hanggang dito lang siguro, guys. Ito na yung ma-open ko sa inyo kasi ito na yung mga nangyayari sa tindahan namin ngayon. Required na si Esther. Kukuha na talaga ng business permit. But, we'll see kung may budget. Pag wala, bakit pipilitin natin, At saka September na ngayon. So, binigyan kami ng 10 days. I don't know. Pag talaga, pabalikan nila kami dito. O, sige, isarado. Pag gabi, open ko yung tindahan ko. Or else, pag ipadlock talaga, paano nila ipadlock to? So, pag may lalapit na customer, doon, sa labas. Ganyan lang yan. Wala tayong magawa. Alam ko, pipilitin natin na wala talaga, di ba? So, it's another challenge for Esther's life. Ayan. So, good afternoon sa ating lahat again. So, good afternoon. Kumusta po yung mga tindahan natin? Hello mga kasari. Shout out sa inyong lahat dyan. So, ang iba is lalong nag-grow up yung tindahan nila. But for me, ayun, I don't know kung saan papunta yung tindahan ni Esther. But I try my best na hindi talaga siya lalong lumubog yung tindahan namin na mawala. Kasi ang hirap talaga na walang hanap buhay kasi wala talaga akong work. So, paano na lang kami mabuhay nito pag wala yung tindahan? So, I try my best na ayusin yung tindahan, guys. So, ayan. So, shout out everyone. So, shout out sa ating mga new viewers, sa ating mga silent viewers dyan. So, kung nagustuhan niyo yung mga videos ko, so don't forget to like, comment, and subscribe. And pakihit na po sa notification bell para updated po kayo sa susunod ko na mga video. Ayan, and sa ating mga kasari dyan, so happy selling and good luck sa ating mga negosyo, guys. Kung sino yung same sa akin na situation, shoutout sa inyo. So, hindi pa katapusan ng mundo. So, kaya natin yan. Kayanin natin ang buhay na ganito yung situation kasi meron din ako nakita. I know na hindi lang ako ang tawag nito, yung tawag nagsusumikap na i-up yung tawag nito, ayusin yung tindahan natin, ganyan. So, pray lang and then sipagan pa natin or hanap tayo ng way. Ako, kung kahit ano-ano na lang yung ginawa ko. At ngayon naman is naubusan talaga na kami ng gasol. Ayan. So, meron akong nabili na uling. So, hindi ko man mabenta kasi pinong-pino siya. Nakakahiya na ibenta mo yun, magreklamo yung customer. So, I choose na yung ipambili namin sa gasol, ilagay ko muna dito sa tindahan, rolling muna, then tabi-tabi padahan-dahan hanggang makaipon ng 1-2 or 1-3 kasi last time bumili kami, basta natandaan ko 1-50. So, malaki din yun na ilagay natin sa tindahan, pamili ng mga chichirya, kung ano-ano pa dyan. So, marami pang mabili sa 1,000 plus. So, meron pang makaver-cover dito para kahit paano makabayad tayo sa mga bills natin. So, yun. Ito yung natin sa tindahan. So, andyan pa men yung 1 sack na uling. So, mag-uling muna kami. Pero hindi basta-basta mag-uling kasi ang hirap talaga pag sa start. Pero pag may apoy na, madali na makaluto ng rice. At saka masarap yung luto ng rice sa uling. For me lang yan ha. So, disclaimer lang po sa akin. So, yun, ito yung natin for today's video. So, ito yung ma-share ko sa inyo, kung ano yung nangyayari na sa amin ngayon dito. So, ayan, hanggang dito lang siguro. So, God bless everyone and keep safe. So, see you to my next vlog and bye-bye!